morning mga repa, happy Sunday po sa lahat. Maaga ako gumising ngayon at gagala ulit tayo. 4:30 pa lang ng umaga kaya medyo madilim pa. Huwag nyo na lang pansinin ang mga sinampay at talagang nag-uulan dito sa Lipa. Kaya ngayon may ride kami, sana makisama muna ang panahon. Ngayon na lang ulit kami magraride ng ganito kaaga. Sa ganitong oras mo lang talaga makikita, maluwag pa itong kahabaan ng Ayala. Sa Petron ng diretsyo natin at ako'y magpapagas muna. Sa Martes ng umaga kasi magtataas na naman ang gasolina. Halos 3 piso din ang itataas bawat litro mga repa. Sobrang taas nun kaya kung ako sa inyo ay magpa-full tank na. May 3 bars pa naman ako kaya 300 lang muna aking ipapakarga. 5.34 liters at full bars na. Punta na ako sa Shell at doon kami magkikita-kita. Magkatabi lang ito pero sa Petron ako palagi nagpapagasolina. Ikaw ba naman? Magkatabi lang pero halos 5 piso palagi ang diferensya ng bawat litro. Dito ay nakasabayan ko pa si Repa. Kunting sandali lang ay dumating na rin si Repa Egay. Hintay lang namin lumiwanag ng konti kaya magtaho na muna tayo. Saktong 5:45 ay umalis na kami dito sa Shell. Medyo napasarap ang kwento kaya di namin namalaya na dumadami na palang sasakyan. Sa Fantasy World pa lang punta namin mga Repa. Yun ay nasa Lemery, Batangas at first time ko makakapunta. 50 kilometers din ang layo mula dito sa Lipa. Pero dahil sa maaga pa naman ay tsak magiging mabilis lang din kami makakarating doon. Dito sa may airbase pa lang medyo napapasarap ng takbuhan. Pagkalagpas namin ng crossing medyo sumarap ng dampi ng hangin. Palibase wala masyadong dumadaan ng mga sasakyan. Kung napanood yung mga nakaraang video ko ay dito rin ako dumaan nung nag-ride ako papuntang Tagbakin. Yung bundok pala na nasa harap natin ay ang Mount Makulot. Nakapunta na ako sa may paanan yan pero hindi ko pa naakyat ang mismong bundok. Dito sa may Corbada ay may nadatnan kaming bus na nakabalandra. Parang bago pa lang siguro nangyari to at nagbababaan pa lang ang ibang pasahero. Mabuti at parang wala naman nasaktan. Salamat din sa Diyos at hindi namin ito nakasabayan. Dito sa Cuenca marami talaga pakurbang daan. Kaya yung iba ini-enjoy yung pabanking-banking. Pero ingat lang din kasi marami ditong kabahayan at mga taong tumatawid sa daan. Ito dito ang pinaka-sharp curve nila. Malabitukang manok ang tsura. After ng sharp curve na yun, ay may madadaanan naman tayong tulay. Tandang-tanda ko pa to kasi nung unti-unti pa lang lumuluwag seguridad ng gawa ng pandemic ay nag-ride kami noon papuntang Mabini. Bagong tulay na yun, kami huminto para iset up ang aking 360 na camera. Ngayon naman ay binabaybay na natin ang bayan ng Alitagtag. Pag napadaan kayo dito ay mapapansin nyo, karamihan sa mga kabahayan ay paslant ang pagkapwesto at hindi tuwid o diretso. May nakapagsabi na sa akin noon kung bakit at ano ang dahilan, ngunit nakalimutan ko lang. At ito naman ang napakaganda nilang simbahan. Isa din ito sa mga simbahan pinuntahan namin tatlo nung huling araw ng mga santo. Alright, paahon na tayo ng Lemery. Mahigit 2 taon na rin nung huling nakaraan ako dito. Yun ay nung nag-swimming pa kami sa Calatagan. Itong gawing pakaliwa ang mismong proper ng Lemery. Dito kami sa kanan at ang way na tatahakin namin ay yung papuntang Tagaytay. Meron din palang marka ng kabayo dito, katulad nung nasa Lucena na nadaanan ko. Wala akong data ngayon kaya tamang sunod tayo sa kanila. Ito lang nakakabagot minsan dahil wala tayong idea kung malapit na ba tayo o malayo pa. Nakalagay sa sign, Calatagan at Nasugbu, diretso. Manila at Tagaytay naman ay sa kanan. Dito na tayo liliko. So mula dito ay puro ahon na to. Hindi na natin nabasa kung anong pangalan ng barangay na to. Gawa ng kulang-kulang na mga letra sa may arko. So simula pala dito hanggang Tagaytay ay 27 kilometers na lang. So halos parehas lang din pala ang layo kung sa tanawan ng daan. Pero base sa experience natin ngayon, sa ganitong oras mismo, masasabi kong mas less hassle dumaan dito kumpara sa kabila. Gawa ng madaming sunod-sunod na malalaking bayan doon at madami pang traffic lights sa daan. Mukhang bagong spalto lang yata to. Matingkad pa ang kulay at wala pang pintura ang gilid at sentro nito. Ayan na si Haring Araw. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit masarap mag-ride sa umaga. Yung masilayan mo malagintong kulay ng sikat ng araw na tumatama sa iyong harapan. Dagdag pa yung amoy ng mga nahamugang puno at mga damo na talaga namang nakaka-fresh sa pakiramdam. Medyo marami na tayo nakasalubong ng mga riders. Sinyalis na ito na malapit na tayo sa ating pupuntahan. Maganda pala talagang kalsada dito. Ayos, may bago na naman tayo natuklasan. Sa susunod na akyat ko ng Tagaytay, susubukan ko ulit dumaan dito. Ayun, sa bandang taas nakita ko na ang kastilyo ng Fantasy World. Ibig sabihin lang nito, ilang kilometro na lang ay nandun na tayo sa ating destinasyon. At ilang sandali nga lang at eksaktong 6:22 ay nakarating na tayo dito. Katulad ng inaasahan natin, maraming riders. Hahanap muna kami ng magandang pwesto. Marami na rin pala mga tindahan at kainan. Kaya walang problema kapag inabot ka ng gutom dito. At ngayon nakarating na tayo dito, syempre hindi pwedeng di natin paliparan ng drone to.
Alright, sulit na naman ang morning ride natin. Kaya kami ay scared na rin. Ang plano sana ay didiretso kami ng Tagaytay at sa Laurel kakain. Medyo nag-alangan na lang kami kasi linggo ngayon at baka puro traffic lang ang abutin namin. Kaya napagkasunduan namin na sa Kurkulon na lang sa may San Jose kami kakain. So same pa rin naman ang way na tatahakin natin. Sa parting ito ay nagtaka kami kung bakit traffic. Na kanina naman ay wala. May aksidente na naman pala at napitan ng isang sasakyan. Sa mga ganyang senaryo ay madalas mangyari ay yung nasa unahan ay biglang huminto at yung nasa likuran naman ay nakatutok mismo. Kaya ayan, pinagtagpo. Ngayon ay medyo maalwan na ating takbuhan. Kahit papaano kasi alam na natin ang daan. Di tulad kanina, tamang sunod lang tayo. Palagi nakaabang kung kakaliwa ba ang mga tropa natin o kakanan. Sayang at hindi ko sila nasabihan. Maganda sana magpa-picture sa arko ng Taal. Nandito lang yun sa bandang kanan. Sa mga ganitong sitwasyon, naisip ko na sana mayroon kaming intercom para madali mong masabihan ng iyong mga kasamahan at pwede kayong magkwentuhan habang natakbo sa daan. Mabilis lang yung biyahe namin. Nandito na kagad kami sa may kanto ng Bawan. Yun nga lang, lumagpas si Repa Ryan. Kaya kami bumalik at dapat dito sa Santa Teresita ang aming daan. Ilang saglit lang ay nakarating na din kami sa pinagtungkulan. Nagtanong-tanong muna kami at nagluko si Google Map. Hindi na maituro kung saan dapat ang aming lilikuan. Kaya salamat kay ate na ituro naman kagad sa amin ang tamang daan. At ilang saglit nga lang ay nakarating na rin kami sa Kurkulon na Lumian. Ito ang Kurkulon. Matagal-tagal na rin simula nung huling nakapunta ako dito. May 3 taon na siguro. So tara, pasok tayo. Check nga muna natin kung nandito pang sticker ko. Ayan, nandyan pa. At ayan pa yung lumang design ng sticker ko. Pandemic pa nung idinikit ko yan dyan. At hindi pa ganito kadami yung sticker na nakadikit dito noon. Patunay itong sticker wall kung gaano kadami ang napupunta at dumadayo dito. Ito pala ang kanilang menu. Sobrang dami na pwede mong pagpilian dito. Pero ang specialty nila, ang lomi na siyang dinadayo dito. Speaking of lomi, ayan, iba-ibang klase. Merong lomi lechon, lomi pupor, at madami pang iba. Pero ang pinakasikat na lomi nila dito, yung giant lomi overload na talaga namang gabundok sa sahog. Pero hindi yan ang order namin ha, at di namin yan kaya ubusin. Doon pa rin ako sa nakasanayan ko ng lasa, ang lomi lechon. Ayan, at si Pops Ryan na pumila. At habang wala pa ang pagkain namin, ako'y mag-iikot muna. Bali located pala ito dito sa San Jose, Batangas. May mga kubo pa nito sa likod at doon kami nakapwesto dati. Di na din problema ang parking. Ayan, meron sa harapan at meron din doon sa bandang unahan. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming kumakain dito. Kung tutusin ay wala pang alas 8 ang mga oras na ito. Meron na din pala silang coffee shop dito. Dati konting pasalubong lang ang area na to. At speaking of pasalubong, ayan, sobrang dami na pagpipilian. Meron iba't ibang klase chicharon, may mga minatamis at kung ano-ano pa. Ayan, dumating na rin order namin. Lomi pupurang kay Repa Egay na may kasamang lumpia at dynamite. At lomi lechon naman yung sa amin ni Repa Ryan. Hindi tinipid sa lechon kawali at malalaki ang hiwa. Sulit na sa 120, di ba? Alright, kainan na. Sa ganitong sitwasyon ay galit-galit muna. Mahirap na kapag abutin ka pa ng pagkalam ng sikmura. Pagkatapos kumain ay bumalik muna ako sa sticker wall at mag-iwan tayo ng bakas. Magdidikit tayo ulit ng panibagong sticker. At syempre, sa tabi pa rin ang naunang nilagay natin. O siya, paano mga Repa? Uwian na. Salamat ulit sa panunood at pagsama ha. Hanggang sa susunod ulit na gala. Bye!